Hey guys, this is Geneva and welcome to my vlog. So today is Saturday and usually Saturday is my gala day, but may sakit tayo. Ayan, halata naman sa boses ko. And I'm super haggard talaga, hindi pa ako naliligo. Ano ba yun? Magbablog tayo. Kaya ko naman na lumabas, pero super tinatamad ako and I don't want to force myself to go out. Alam niyo naman, staying at home is better than going outside at makakatipid pa tayo. So for today's video guys, super bored ako, kaya naman naisipan ko, bigyan kayo ng apartment tour. But before we start guys, disclaimer lang kasi baka isipin ng mga taga-Pilipinas ay mayaman na tayo. Sana nga mayaman na talaga tayo dito sa Dubai. But hindi guys, nabubuhay lang din kami dito ng normal. Mahal talaga yung mga bahay dito. Nag-start din kami sa bed space hanggang mag-partition kami and another partition. Tsaka nakalipat kami ng 2 bedroom pero sharing din. And this is our first time na umupa kami ng sarili lang namin. And yung inupa namin ngayon ay studio. Kung mapapansin niyo sa sa title ng video ko, ang upa namin dito is worth 500,000 per year. Yes, totoo po yan. Kasi ang upa namin dito, actually, ang totoong price niya is 37,000 per year. At natawaran namin ng 2,000. So, ang binabayaran na lang namin ay 35,000 per year. At yung 35,000 na yun, guys, ay hindi isang baksakan. Wala kaming pang isang baksakan, guys. So, ano yun? 35 divided 12. Kasi sa isang taon, meron tayong 12 months. So, ang binabayaran namin per month is 2,900 dirhams. I-convert nyo na lang yun kung magkano yung palitan. Tapos, plus DEWA. DEWA meaning is ilaw and water. Plus, internet namin is 300. So, parang per month ay pumapata kami ng 3,500. And thank God, hindi kami pinapabayaan ni Lord. And so far, kaya naman namin. But, of course, sumiikot ang mundo, hindi natin alam. Lalo na ngayon, super nagmamahalan talaga yung mga apartment and partition bed space pa yan dito sa UAE. Kasi marami ngayon nag-transfer from another country na dito sila tira and mag-work. So, medyo tumataas ang mga bayarin. If hindi na namin kaya guys, syempre we have to adjust. Hindi pwedeng pilitin ng mga bagay na hindi kaya. But for now, hanggat dito kami ngayon sa ganyan na kami lang ni babe and ang sarap-sarap kasi komportable ka, i-enjoy lang muna namin. Think ka dahil I have husband na we support each other, talagang ayan na siya, nasa likod ko siya, nagpagupit siya. So yun, dahil dito na siya, mag-i-start na tayo ng apartment tour. This house is fully furnished, hindi siya luxury apartment dahil yung amount nito ay walang-wala pa sa amount ng mga talaga magagandang apartment, guys. Alam niyo na, depende sa lugar. By the way, guys, malayo kami sa Kabihasnan kasi wala na kami makitang mura banda ron sa mga, alam niyo na, malapit sa metro and sa mga transportation. Malayo talaga to, guys. So, sacrifice lang talaga. But at least, masarap yung tulog namin everyday. And pwede kami magbugbugan dito. So, let's start na talaga. In 3, 2, 1. Welcome to our humble home. Pasok natin, ayan na ang pinto. Dahil maliit lang yung space. Ayan, ito yung ginagamit kong scooter papuntang metro, diba? Sacrifice tayo kasi hindi tayo nahahatid ni babe sa umaga. At sabi ko nga sa inyo, malayo yung metro dito. So, ayan, makikita nyo kagad yung aming washing machine. Fully furnished. So, I think medyo nakamura na kami sa apartment na to. And pag tumaas pa to, hindi na namin afford. And ito kagad yung washroom. Medyo magulo yung washroom namin, kaya hindi ko nabubuksan yung ilaw. Buksan ko ba? Wag na kasi magulo. Hindi talaga ako ready. Naisipan ko lang. And of course, ito ang aming kitchen. Ayan. Meron kaming ang tawag dito? Cylinder ba? Hindi ko alam. But ayan, so yan, dito kami nagluluto-luto. Talagang onti lang dapat yung gamit kasi nga maliit lang yung space. And ito yung may mga lumili pa. Ito yung namin. Oh, magulog na. Hindi kami ready. So, ayan, meron din kami dito with oven. Kung gusto namin something, pero hindi na kami masyadong nagaganyan. And ito, dahil fully furnished siya, libre din tong ref. But of course, kailangan mong ingatan. Ayun yung mahirap kapag fully furnished. Parang hindi mo rin siya gamit kasi super ingat ka. Kasi wala tayong pambayad pag nasira to. But anyway, so ayan, ito yung shoe rack namin. And ito naman ang aming mini table. Dito kami kumakain ni babe. Papansin niyo, sobrang daming gamot ngayon. Dito ko muna siya nilagay. Kasi guys,
Kailangan natin uminom ng gamot and before that, inom muna akong tubig. Wala na ako ng boses. Alam nyo ba guys, na perfect sa amin itong studio na to kasi parehas kaming tamad. ba? Diba? Ito na yung table, pag may kukunin ako sa rep, ilang hakbang lang. Pag mga naka-partition ka, may sarili kayong room, diba? Tapos lalabas ka pa, malayo pa yung kitchen. Lagi kami nag-aaway nito kasi nagtuturuan kami kung sino kukuha. But ito ang aking dog crate. Ito, may aso ako, dalawang pasaway. Ayan, tuwing papasok kami, nilalagay namin sila dito. Guys, ito ang favorite spot ko dito sa bahay ngayon kasi nakuha ko itong vanity na to. Dati wala to sa Facebook ng free dahil kay Abby. Thank you so much, Abby. Favorite talaga ang aming bed. Dati parang pinapangarap ko lang na magkaroon ng sariling balcony. Ngayon, meron na kami sariling balcony. Super dumi niya ngayon kasi nagka-camping kami. Maraming nakatambak and today is Saturday, laba day. Kaya naglaba ako. So ito yung aming mini balcony. Medyo mahirap siya i-maintain kasi mahangin dito sa Dubai, may sandstorm. Ayan, ang hirap pag summer, super daming talagang buhangin everywhere. Kailangan mong buhusan ng water. And thankfully, walang masyado dito mga ibon kasi Bandong pa bandong business bay. So, ayun lang naman guys. Mas marami pa yung sinabi ko kasi sa apartment tour. So, ito na yung apartment namin and nakatira kami sa Jebel Ali. Malayo talaga siya sa may Alfor dyan, guys. So, ayun. Sana hindi magtaas tong rent namin dito next year para makapag-stay kami ng matagal pa. At ang hirap ng palipat-lipat. Mas mahal kasi pag palipat-lipat ka kasi may mga binabayaran pang commission, may binabayaran pang mga advance, ganyan. Kahit naman sa bansa ka pumunta, I think mahal na talaga yung mga bahay. Mas mahal pa yung binabayaran mo sa bahay mo kaysa makaipon ka ng pera, diba? Kaya nga minsan hindi nakakaipon yung mga tao dahil sa pagkapadala natin sa Pilipinas and sa mga binabayaran natin dito sa ibang bansa. But yung iba kasi yung mindset nila na parang akala nila talagang maraming pera yung mga OFW, porket afford yung ganito, yung ganyan. I hope nag-enjoy kayo dito sa video na to and kung may tanong kayo, may gusto pa kayong malaman, kasi from now on, I just wanted to share everything about paano yung buhay namin dito sa Dubai. Gusto ko talaga mag-vlog and I think magtutuloy-tuloy na tong vlog ko. Oh my God, malala yung isipan ko. So, ayun lang. I hope nagustuhan ninyo tong vlog ko na ito. Don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Geneva. Bye!